Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Kaya lang, anong gagawin ko? Hindi naman ako pwedeng manahimik na lang kung may mga naglalabasang ganyan at magmumukha naman akong tumatanggap na lang ng kung anumang paratang. Mga kababayan, matagal na ho akong pinaratangan ng kung ano-ano. Matagal na rin ako nananahimik dahil sabi ko nga, kumpiyansa ako sa sarili ko, malinis ang aking konsensya at malinis ang aking pagkatao. Alam ko lahat ng ginawa ko noon at wala akong pinagsisisihan. And then this audio na you're about to play, Maharlika, doon I find that until today, until now, I find that revolting because hindi naman ho sa ako ho ay marunong magtrabaho. Ako ho ay masipag, marami naman nakakita niyan, at ako ay nagsusumika para mabigyan ko naman ng maayos na buhay ang aking pamilya. Kaya masakit sa akin na i-chismis mo na lang ako, sasabihin mo pa, nagmamakaawa ako dahil kaawa-awa ang pamilya ko. Wag nating idamay lang yung sabihin yan. Dahil ako ay nagsusumikap to provide for my family, for my wife, for my children, and even the extended family. Hindi naman lahat nakakaluwag-luwag sa buhay kung may tutulong ka sa kapatid mo, sa pamangkin mo, sa pinsan mo. So pangit naman gagamitin, nagchinismis mo na nga ako, gagamitin mo pa yung pamilya ko na nagmakaawa ako kay Pangulong Marcos dahil kawawa ang pamilya ko. Marlica, sa awa ng dakilang lumikha, nakakakain pa naman kami ng 3 beses isang araw. Napapag-aral ko pa yung aking mga anak, nabibigyan sila ng kaunting luwag sa buhay, nakakapagbiyahe paminsan-minsan, at alam po ninyo bilang tao, pinapahalagahan ko yung self-respect, yung dignity, at yung aking integrity. So wag naman ninyong idamay at palalabasin na nakiusap ako kay Pangulong Marcos. Ako ang nagdesisyon na hindi ako magpapa sa ilalim sa Commission on Appointments sa CA. Hindi ako nagpa-confirm sa DIA, Marlica. Dahil nakita ko yung massive demonization campaign they've launched against me. And in one of our many private conversation, me and the President, I told him, Mr. President, I will not undergo confirmation process. Sabi niyo, why? What is there that you cannot answer? I told him none. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Hindi po ba bilang isang first lady, meron dapat katungkulan or sinusunod na mga standard or ethical standards ang isang first lady? Kasi siya rin bilang isang first lady ay nagre-represent sa ating bayan. So dito po sa mga susunod na katanungan ko sa inyo ay parang ipinakita ni Lisa Marcos na wala siyang sinusunod na protocol at hindi niya nare-respeto yung katungkulan, yung mandato na binigay sa kanya, binigay na ng Pilipino sa kanyang asawa. Ano po ang tingin niyo dito sa interview muna? In the first place, bakit siya nagpa-interview? Well, to begin with, Maharlika, marami na ang nag-request sa aking mag-comment doong paglabas ng interview. Hindi ko naman pinanood. Hanggang ngayon, hindi ko pinapanood. At hindi ko napanood. Except yung portion na nabanggit yung aking pangalan. Kaya ako pinanood because nabanggit ako. Gusto ko marinig ano ba yung sinabi tungkol sa akin para kung meron namang mga dapat ituwid na pagkakamali, sadyang mali o kasinungalingan, mabigyan naman ako ng pagkakataon. In fact, an executive of GMA7 immediately sought for my comment. Ang sabi ko, bakit ako? Nabanggit yung pangalan ninyo. Tama, pero ang layo naman ng sagot. Ang dapat interviewin ninyo kako ay yung pangalan ng kaibigan ko rin yun
nung gobernadora na nabanggit doon sa naturang interview. But nung biglang may nagpadala rin sa akin nung audio recording naman at nabanggit nga doon na muli pangalan ko at nabanggit pa yung aking pamilya. Doon ako nag-react na. Kaya teka muna, lagi kong sinasabi sa kanila noon, kung may issue tayo, di hanggang atin lang. Gusto nyo tayong magbakbakan sa kung anong platform, ganun talaga yan ang buhay. Sadyang ganyan ang buhay nang minsan dumaan sa pagiging isang public official. Pero wag ninyong idadamay yung aking pamilya. Higit pa, yung aking mga minor de edad na anak. Hindi lang sa bukod sa sila'y minor de edad, hindi naman sila kasali rito eh. At nung tayo nagsama-sama at tayo nagkakaigihan pa, you treated them well. And now na hindi tayo nagkakasundo, huwag ninyong idamay ang aking pamilya. Alright. So, ipaparinig ko po, Attorney Vic, sa ating mga kababayan kung anong sinagot ni Liza doon sa interview. Kasi during that interview, I know hindi mo napanood, tinanong nung ni Taberna na kung ano daw ang masasabi ni Liza sa mga kritiko o sa mga bashers, turing tayong bashers, at binanggit nga yung pangalan ko. Tapos nung pagdating sa name mo, ito po ang tanong. At si Attorney Vic Rodriguez po. Kilala mo si Baby Pineda? Yes. Okay, so I call her my manager and she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, super zero sa politics. So I went to her for advice. So naging close kami. Ano sabi niya sa akin? Ikaw, maniwala sa akin. Isa lang gagawin mo pag nanalo si Vivian. Siguraduhin mo na lahat ng tao sa paligid niya mabait. At saka para sa kanya. Kasi nakikita ko may ganito, may ganyan. Yan lang gagawin mo. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picked on or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power. Okay. So, Attorney Vic, unang-una, okay? Bakit nga nabanggit si Baby Pineda? Bakit kaya ganun yung naging sagot niya? I really cannot comprehend where the name of Governor Baby Pineda came from. I'm sure we're referring to the same and only one person, the same and the only person, si Governor Baby Pineda, Nanay Baby to many. Okay. Si Governor Baby Pineda and I, as far as my recollection is concerned, we are good. We are all right. I and the good governor are okay. At ayoko ngang sumagot dahil kayang-kaya naman ni Gov Baby sumagot kung siya ang in-interview eh. Sabi ko, I don't think I feel alluded to, except of course yung mga well-meaning friends. Hindi, sinabi, ang bilin daw ni Governor Baby, make sure that your husband is surrounded by good people, loyal to him, honest to him. So sabi ko, why would I even react? Ako nga yun. Ako yung loyal, ako yung good, ako yung kasama niya, ako yung faithful sa kanya. So there's no need for me to react. But since niyan na hindi talaga matitigil yan. So just to put the things in order, kami ni Governor Baby Pineda, ang pagkakaalam ko hanggang sa mga panahon ngayon, nang ini-interview mo ko, wala kaming diferensya, okay kami. And when I was still in Malacanang, ang dami ng intriga na galit. Campaign pa lang pala, Maharlika. May mga na-intriga, naririnig ko na galit daw ako sa mag-asawang Bong at Baby Pineda. Hinayaan ko lang dahil yan eh. I'm running the campaign, maraming gustong pumapel, maraming gustong sumakay. Hinahayaan ko lang. Why? I'm proceeding with a clear conscience na I do not know them. I know them as Bong Pineda and Governor Baby Pineda or Nanay Baby. Kilala ko sila sa pangalan. Pero hindi pa kami nagharap. Even during the campaign. So nung nasa Malacanang na, that talk persisted. So sabi ko, sige, yung mga mababanggit, pasensya na, maganda na may pagkakabanggit sa inyo. Si Agnes de Venadera,
nasa CDC siya ngayon, yung Clark Development Corporation. Si Agnes de Venadera, in one of her visit to me sa opisina ko, sa Executive Secretary's Office, nabanggit niya yan. Sabi niya, ES, pwede bang mag-set ako ng meeting between you and Mang Bong and Nanay Baby? Kaya wala namang problema. Although may idea na ako bakit. Kaya bakit? Hindi naman para magkakilala kayo. O nga kako, hindi naman kami magkakilala. And then sige kako, ang daming trabaho kako, Agnes, nakikita mo naman. Pag lumuwag-luwag kako, I'll call on you and then I will avail of that opportunity to sit down with the Pinedas. Okay. And then another visit niya sa Malacanang, nabanggit niya uli yan. O sige nga, alam mo kako, Agnes, tatapatin kita. Ang dami kong naririnig na galit daw ako sa mga Pineda. May tampo daw ako sa mga Pineda. If that is the purpose of the meeting, well, set it right away. Set it immediately. I want that settled. Sabi niya, totoo ba, ES? Kaya ako, isa ka pa ako. Bakit ako magagalit sa taong hindi ko kilala? And then anyway, when you go back and see them, kung totoong may tampo rin sila sa akin, kamo huwag tayong papadala doon sa gawa-gawang kwento ng iba. Tatlong bagay lang kako, Agnes. And kahit marinig at manood si Agnes de Venadera ngayon, and ito sinabi ko sa kanya, pakitanong mo kako kay Mang Bong at kay Governor Baby, bago nila paniwalaan ako'y may tampo o galit sa kanila o pinipersonal ko sa kanila, unang-una, kami ba ay personal na magkakilala? Pangalawang tanong, kami ba ay may personal na relasyon o dealings? Pangatlong tanong, kami ba ay may professional relationship or professional dealings? Ngayon, kung ang sagot kahit isa sa tatlong tanong na yan ay oo o meron, maaari nga siguro na merong panggagalingan yung tampo ko o tampo nila. Pero kung ang sagot sa tatlong yan ay wala, then wala kaming pagkakadiferensyahan. And so she went and probably talked to the couple at nag-set po ng meeting yan. Kasama yung family and treatment nila sa anak ni Mang Tony Santos. Because si Mang Tony naman ay ninong ko sa kasal at very close ako doon nung nabubuhay pa. So doon kami nag-meeting sa bahay nila sa Green Hills. When I was still the executive secretary, tatlo kami. Andun si Agnes. Pagdating ko ron, I was received very, very warmly by Governor Baby. ES, kamusta ka kako? Hi, Governor, kamusta ka? Finally, nagkaharap tayo at magkakilala na tayo. Sabi no, don't call me Governor, call me Nanay Baby. That's how people call me. And ako naman, I'm just being me, the formal me. Okay, Governor, thank you. And then, ushered me to the dining, usap konti, and sabi niya, huwag na natin pag-usapan yan, let's have dinner. Kaya kung nasaan si Mang Bong, sabi niya, nga sayang, he was all set to go, and I know this for a fact, kasi nagpapatest lagi yun, COVID pa niyan eh. Nagpass daw si Mang Bong, but hinayang na hinayang, because he was all set to go. So nag-usap kami, tinanong ko uli kay Gov, para lang magkaliwanagan kami. At ayoko kasi nung gawa-gawa na ibang tao, may nagtatampo sa akin. Yung dahil lang sa intriga, sa chismis, sa marites. Marites. Okay. Tinanong ko sa kanya, sabi hindi. Ngayon lang tayo nagkakilala. Sabi wala tayong pagkakadiferensyan. Kaya ako yung nangahok ako, Gov. Anyway, kako, sige, we'll have dinner. And then nagulat siya. Kaya ako, meron lang akong isa ring sasabihin sa iyo. Sabi niya, ano yun? Natatawa ako sa gumagawa ng intriga. Sabi niya, alam mo ba, kung saan ako nabakunahan ng AstraZeneca? Sabi niya, saan? Sa inyo. Nagulat siya, ha? Kako sa inyo. Ayaw ko. Dahil sabi ko nga, hindi tayo magkakilala except nung nabubuhay pa si Mang Tony, ipinahanap ako ni Mang Tony dahil ako rin ang lawyer noon. Api mo si Atty. Vic, magpabakuna siya kamo. Ilang settings yun, I refused. Kasi nga, ako, parang feeling ko, malakas naman ang katawan ko, at ano naman, at saka ayoko, hindi naman ako taga doon, nakakaya naman. Eventually, of course, yung gesture ni Mang Tony, baka naman sabihin, ang yabang ko, tigas ng ulo ko. So nagulat siya. So ako ang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ako pwedeng magalit sa taong, unang-una natin pinagawa yan. And she was surprised, baka ako, oo. Doon ako nagpabakuna sa inyo ng AstraZeneca. So, maayos kami.
And then even after I have left Malacanang, yung kaibigan na yung common friend namin, hindi na si Agnes. Yung anak ni Mang Tony, pag nakikita sila, pinapaabot naman sa akin, attorney, kamusta daw? Sabi ni Nanay Baby, kinakamusta ka niya? Kamusta ka na raw? Anong ginagawa mo? At kung meron ka raw kailangan na makakatulong siya, feel free na magsabi. So yung mga ganung bagay, may timbang sa akin yun. But I never get to use that call it a favor or a nice gesture coming from Governor Baby. So maayos kami. Kaya sabi ko nga, ang layo ng sagot. Kung ang guest is si Governor Baby, I think she was referring to other people who have surrounded President Marcos until now. But certainly, I do not feel alluded to. All right. So, yeah. Attorney Vic, yun nga, isa nga daw sa advice ni Baby Pineda ay maghanap ng mabait. Mabait ba si Liza? Basta't ako, balikan ko yung una mong tanong, opening. Anong reaksyon ko sa interview? Sabi ko nga, ayokong makisali sana doon sa ang opening line, may open admission that the source of the information is a Marites. It's not my league. It's not my style. I don't even reply to conjectures or supposition. But nonetheless, nabanggit kasi nung mga nakakilala sa akin, kahit si Pangulong Marcos, alam yan, pagdating sa pamilya, huwag niyong idama yung pamilya ko. Huwag niyo idama yung pamilya ko. Yung reaction ko doon sa naganap na interview, I'm very happy. I'm very pleased. And all the more, when I read the comment section and I hear people talking about it, all the more that I'm very, very, very happy and thankful that that interview happened. Yeah, so actually the next day, nung interview na yan, Attorney Vic, may nung nag-send sa akin ng audio ni Liza, I believe na pakinggan mo na rin yon, but kung hindi man, ipi-play natin maya-maya, na doon ay September pa lang po pala, ay mukhang nakikipagsabuatan na si Liza at dito kay Taberna kung saan ang nag-interview sa kanya regarding sa pagkawala niyo po bilang isang executive secretary at chief of staff. Bago ko i-play yon, Attorney Vic Rodriguez, sa kaalaman ng taong bayan, sino po ba talaga ang nagdesisyon na umalis ikaw as executive secretary? And is it really true na pinirmahan ni Marcos Jr. yung appointment mo as chief of staff? Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Kaya lang, anong gagawin ko? Hindi naman ako pwedeng manahimik na lang kung may mga naglalabasang ganyan at magmumukha naman akong tumatanggap na lang ng kung anumang paratang. Mga kababayan, matagal na ho akong pinaratangan ng kung ano-ano. Matagal na rin ako nananahimik dahil sabi ko nga, kumpiyansa ako sa sarili ko, malinis ang aking konsensya at malinis ang aking pagkatao. Alam ko lahat ng ginawa ko noon at wala akong pinagsisisihan. And then this audio na you're about to play, Maharlika, doon I find that until today, until now, I find that revolting because hindi naman ho sa ako ho ay marunong magtrabaho. Ako ho ay masipag, marami naman nakakita niyan, at ako ay nagsusumika para mabigyan ko naman ng maayos na buhay ang aking pamilya. Kaya masakit sa akin na i-chismis mo na lang ako, sasabihin mo pa, nagmamakaawa ako dahil kaawa-awa ang pamilya ko. Wag nating idamay lang yung sabihin yan. Dahil ako ay nagsusumikap to provide for my family, for my wife, for my children, and even the extended family. Hindi naman lahat nakakaluwag-luwag sa buhay kung may tutulong ka sa kapatid mo, sa pamangkin mo, sa pinsan mo. So pangit naman gagamitin, nagchinismis mo na nga ako, gagamitin mo pa yung pamilya ko na nagmakaawa ako kay Pangulong Marcos dahil kawawa ang pamilya ko. Marlika, sa awa ng dakilang lumikha,
nakakakain pa naman kami ng 3 beses isang araw. Napapag-aral ko pa yung aking mga anak, nabibigyan sila ng kaunting luwag sa buhay, nakakapagbiyahe paminsan-minsan, at alam po ninyo bilang tao, pinapahalagahan ko yung self-respect, yung dignity, at yung aking integrity. So wag naman ninyong idamay at palalabasin na nakiusap ako kay Pangulong Marcos. Ako ang nagdesisyon na hindi ako magpapa sa ilalim sa Commission on Appointments sa CA. Hindi ako nagpa-confirm sa JA, Marlica. Dahil nakita ko na yung massive demonization campaign they've launched against me. And in one of our many private conversation, me and the President, I told him, Mr. President, I'll not go. I will not undergo confirmation process. Sabi niyo, why? What is there that you cannot answer? I told him none. And why don't you go through the confirmation process? I told him this. At alam ito ni Pangulong Marcos, naging magkasama kami, naging magkaibigan kami niyan. Sabi ko sa kanya, Mr. President, naging congressman ka, naging senador ka rin. Alam mo naman pagdating dyan sa prosesong yan, walang tamang sagot. At pag-upo ko pa lang dyan, sa mga nangyayari at paninirang ibinibigay sa akin, para na akong nakahubad. Pag-upo ko dyan, bukod sa nakahubad ako, tatalupan pa ako ng mga yan. And I will not give them that because I value my self-respect and dignity. Aalis na lang ako. Huwag mo na akong problemahin. Okay ako. And gusto ko sanang tahimik Maharlika. Pero para lang kasi ang sasabihin nila, hindi, kwento mo lang yan. Just that I left Malacanang September 16. And I have been scheduled for confirmation, I think a week before that. At may sulat na rin sa akin yung komisyon na meron ikaw na i-confirm namin. Bakit hanggang ngayon hindi ka nagsusumiti ng mga papeles mo? Hindi ko naman kasi sinasabi sa pagitan lang namin ni Pangulong Marcos, hindi ako po dyan. Hindi ko ibibigay sa inyo yung meron ako. Yung aking integridad, yung aking self-respect, at yung aking dignidad. Hindi akin yun. Akin yun. Hindi ko ibibigay sa inyo. Akin yun. And I even told the President, I will not let anyone write my story. I will write my own story. I will not be defined by them. Hindi ako papayag. Hindi totoo yan. At hindi ako uupo dyan. I'm out. Okay na ako. Napapanalo mo na yung tao At maganda naman yung aming stint, yung aking team, doon sa Office of the Executive Secretary. I don't need that. Ngayon, alam ko naman, i-spinin din nila ito Pero pagbigyan natin, I will show you a paper dated September 7, 2022. Pinakita ko pa ito dahil wala na ako mga dokumento sa bahay. Dinistribute ko sa trusted friends ko. Pinatago ko sa kanila. With an express instruction, pag kinakailangang ilabas, and if something happens to me, ilabas ninyo. Pero wala ako kayong makukuha dito sa bahay ko except for this interview. Dahil pinahanap ko pa, medyo lukot-lukot, Maharlika, pero mababasa. I'll show you. Ito yung sulat ng, tama ba? There. Yeah. Ayan po ay sulat ng, kayo na po magpaliwanag, Attorney Vic. Ito yung sulat ng Commission on Appointments. Dated September 7, 2022. Ito'y na-receive ng Office of the President September 8, 2022. Ang nakalagay dito na it is noted, second paragraph, that you have neither submitted your documentary requirements nor requested for the extension of the submission thereof despite due notice. Because hindi ako clinging at hindi ako clingy sa aking posisyon. Noon pa lang decided na ako, sinabi ko nga sa inyo at yung interview rin nung sa SMNI,
hindi pa man kami nakakanumpa-numpa ni Pangulong Marcos, then President-elect BBM, I already told him, kahit wag mo ko i-appoint, wag mo lang i-appoint yung mga korap at masisira ka, okay ako. Palit ulo, okay ako. Okay na ako. At sinabi ko, none of it. Sa Tagalog pa, hindi. Wala yan. Walang ganyan. So, let me be very clear and in response to your question na ako ang umalis sa Malacanang. Maling-mali yung kwento. But the kwento itself, the audio na nag-circulate, sa opening statement pa lang naman admission na eh. Yeah. The latest Marites. Gaya. I-play na natin bago na nyo ituloy, Attorney Vic. I-play ko na para sa ating mga kababayan. Okay? Liza to Katuning. Ito na po, mga kababayan. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, i-practice staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang, kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to, and then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls. I said it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Okay, bago mo sagutin, Attorney Vic, kung ikaw ay isang, nandun pa rin as Executive Secretary, tama ba na nilileak ng First Lady yung mga confidential information na nangyayari sa loob ng Malacanang, minamarites niya sa journalist katulad ni Taberna para atakihin kayo? Kasi kung natatandaan nyo, Attorney Vic, mga kababayan, isa si Taberna po ang umatak sa inyo noong 2022 na nagpalaganap na kayo ay clingy o ayaw umalis sa pwesto. Hindi tama. Dahil yan ay mga opisyal na kaganapan doon sa Malacanang. At that time na nandoon pa yung subject person, which is ako nga. Oo. But siyempre sa mga journalista naman, ang tawag nila dyan, naka-scoop ako eh. Pero yung naka-scoop, kung ang reporting mo is a matter of factly, ito is spin eh. At agad ang sabi, ang latest Marites. Totoo yun. Marites yun dahil I was running a very tight ship in Malacanang, in the OP, in the Office of the Executive Secretary. At marami rin na nawalan ng trabaho ron. Kasi alam mo ba, Maharlika, ang isang kalakaran doon, yung unang makakita ng dokumento doon sa ma-appoint, may halaga yun. Tatawagan nila, o gusto mo bang iparelease ko na yung appointment mo? O sige, ganito, mag-release ka ng gano'n. Ginagawa yan eh. Yun ang nawala during my time. Dahil malalaman na lang bigla pag naibigay na namin sa media. Wala yung first look tapos makakakolekta ka pa ng pera doon sa ma-appoint. Marami rin nagalit. Kasi livelihood na pala yan noon pa eh. Anyway, so hindi tama na ipagbigay, alam mo, ahead, yung mga kaganapan dahil nga unang-una wala ka namang official document. Ang premise mo is Marites. Meron siyang sinabing tama doon that ako raw ay umalis na at ay may bags. Of course, figure of speech yung I pack my bags. Totoo yun, umalis na ako. Dahil ang usapan namin ni President Marcos din, pagtapos ng office hours of September 16, exit na ako. Ako rin ang gumagawa ng mga sarili kong pahayag. Kagaya nung posting ko nung araw na yon, mache-check nyo naman sa Facebook ko yan eh. Ang trabaho ko, sa buhay ko, sa Malacanang, yung mga taong pinagtatrabahuhan ko, kahit sa kliyente, hanggat maaari pag-aangin ko yung flow. So kung mapapansin nyo doon sa aking statement noong September 16 of 2022, ang ending noon na umexit na akong executive secretary. Ginawa ko yung sadya kasi nga may isang line pa ron, but I shall continue or I will continue serving as the Presidential Chief of Staff. Yung kasi, kumbaga, ditanggal yun eh. Pwede kong tanggalin, pwede kong ibalik. So sabi ko, kung wala akong authority to proceed as your Chief of Staff,
okay ako, pwede akong magbakasyon. Dahil ako lang naman talaga ang hindi nagbakasyon sa grupo namin noon. Talagang from the campaign, of the electoral protest to the pre-campaign, during the campaign, organizing the incoming administration, and all the time that I was there, hindi ako nagbakasyon. And again, I challenge anyone, ay nyo naman ang gobyerno ngayon, check nyo sa immigration kung umalis ako. During, immediately, nung imposition ng pandemic, hanggang sa umexit ako sa Malacanang kung lumabas ako ng bansa. Ako lang hindi lumalabas noon. So, having said that, sabi niya, okay, where's the AO? Kako, it's in your table. Pero if you're not cool to the idea, hindi ako nagmamadali, pwede kitang intayin na bumalik ka from your first trip to the America. I'll take advantage of this trip of yours. Babakasyon din ako. Magbabawi ako sa pamilya ko dahil I owe them big time. I have to take them out. Sabi niya, sige, hinanap niya yung papel. Pinirma niya yung administrative order number 1. Sabi sa akin niya, ayan na, may appointment ka na, may administrative order number 1 ka pa. I-release mo na yung statement mo. Okay, so i-release ko yung statement ko na I shall continue serving him as the Presidential Chief of Staff. Dito, I'm forced to reveal all of this now just to refute yung kasinungalingang ipinakakalat na naman na base sa Marites. And again, let me be very clear. Kung hindi nabanggit na ako ay nagmakaawa at kawawa ang pamilya ko, siguro hindi mo ko na-interview, Maharlika. I can take it as a man, but huwag idamay ang pamilya ko. At kung meron akong pinakiusap kay Pangulong Marcos, alam ito ni Pangulong Marcos. When we last spoke September 28 of 2022, when he invited me to see him in his residence, in temporary residence niya, across Malacanang. Ang sinabi ko sa kanya, Mr. President, ang pakikiusap ko lang, kako, itong mga bakbakan, yung smear campaign, hanggang akin lang, ako kaya ko. Huwag lang pakikialaman ang asawa ko at mga anak ko. Alam mong sabi niya, yeah, of course, matibay ka na. And yes, walang makikialam sa mga asawa natin at sa mga pamilya natin. Yan ang pinakiusap ko. At yung pinakiusap ko, hindi dahil kawawa ang pamilya ko. Dahil yun ang marapat gawin ng mga gentlemen kung hindi man tayo nagkakasundo. Spare the wife, spare the family. Why include my family? Minor de edad itong mga ito. Walang kalaban-laban sa inyo ito. Huwag niyong pakialaman ng pamilya. Yeah. So, Attorney Vic, during that time, no, September, may mga linabas din na issue at syempre ito nga smear campaign na ikaw ay nag-forge ng mga pirma katulad na nga lang dito sa COS, as a Chief of Staff, 'di ba? Isa 'yan sa mga lumabas na pinakalat nila na ikaw daw talagang may kagustuhan na 'yon. Meron ka bang pinirmahan o meron ka bang pineke na perma ni Marcos Jr.? Pagka pineke mo, kahit sino ka pa, kahit executive secretary ka pa, pag pineke mo, ang pirma ng Pangulo, ang tapang-tapang mo naman. Yun. At alam mo yung gravity ng kasong yan. And I don't think any person, I think na normal na nag-iisip at normal ang nasa katinuan ng pag-iisip, pag umabot ka na sa posisyon na executive secretary, pinakamataas or primus inter pares sa gabinete, you really think merong isang taong pepeke sa pirma ng Pangulo na ang ranggo ay executive secretary? But again, these are all lies. And I had my appointment papers as the Presidential Chief of Staff. It was signed September 16 as well. It was signed by the President. It was barcoded and it bears the seal of the President. So wala akong pinipeke dito. At hindi ko rin kayang utusan si Pangulong Marcos pirmahan ng isang bagay na hindi rin niya pinapaniwala nung kami magkasama pa. At ganun din kasi ang pagkatao ko. Na walang pwedeng magpapirma sa akin pag alam kong baluktot o pilipit yung pinapipirma o yung kahihinatnan
nung pinapipirma o pinagagawa sa akin. So, mga kababayan, so narinig na natin mula mismo kay Attorney Vic na talagang pinirmahan ni Marcos Jr. ang kanyang appointment as Chief of Staff. Actually, isa po sa mga binlog ko dito na nakarating sa aking impormasyon, on the way sila sa New York, nakita ni Liza Marcos yung iyong Chief of Staff appointment letter or paper na pinirmahan. Kaya, according to DIC, from Attorney Glenn Chong na ikinuwento sa kanya ni Ivan Uy, now DICT Secretary, na ginombag nga ni Liza Marcos si Presidente Marcos Jr. nung nakita niyang pinirmahan ang iyong appointment. Natanong ko na to sa iyo, pero ulitin ko muli, ikaw ba, ano ang tingin mo doon? Ito ba ay may katotohanan, which is, nag-spread na yan sa ating, sa lahat? Ito ba'y may katotohanan o possible ba na kung hindi man ginombag, sige, ilagay natin sa na yan, ay nagalit si Liza dahil nga pinirmahan ni Marcos Jr. appointment mo? Well, maaari, ang take-off ko ng pagsasagot ko sa iyo na maaari, yung audio na ipinarinig mo, na talaga namang nakumpirma na merong conscious and concerted effort to demonize me. Sabi ko nga sa iyo, Maharlika, I have been called many names. I have been ridiculed. I have been humiliated. But I kept quiet because may peace sa aking soul. Kaya lang, huwag mo namang idadamay yung pamilya. Dahil ako'y naninindigan na ang isang lalaki, isang asawa, isang ama, na pag kinakailangan na at hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong pamilya, wala kang sariling dignidad at dangal at self-respect. Hindi ka maaaring tawaging ama at hindi ka maaaring tawaging lalaki. Hindi po ako yun. Kaya ako sumasagot, huwag ninyong idamay yung aking pamilya. At panay na nga lang kwento ang ginawa ninyo. Doon lang ako nag-react. Bakit kakalad ka rin na nagmamakaawa ako, kawawa ang pamilya ko? Hindi totoo yun. Huwag mong pakialaman ng pamilya ko. Attorney Vic, isa talaga ako sa nalungkot nung time na yon na nawala kayo as executive secretary. Although hindi tayo magkakilala, the reason why nalungkot ako, dahil ikaw po yung pinaka, kung ako'y visible as a vlogger na supporter nila, kayo naman as spokesperson ni Marcos Jr. From 2016 hanggang sa Manalo na nga sila, hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pag-support mo, naging mabuti ka sa kanila, wala po kayong sweldo, which is sinabi nyo po yan. Ano sa tingin mo ba talaga kung bakit ikaw ay tinarget ni Liza? Kasi based sa interview at doon sa audio na pinarinig ko, malinaw po sa taong bayan na tinarget ka talaga. Ano sa tingin mo ang reason? Bakit kailangan targetin ang isang nagsilbi ng libre kay Marcos Jr., tumulong, naghirap sa kumpanya? Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding reason bakit ginagawa sa iyo to ng not only Liza, pero yung mga nakapaligid sa kanya? I was all for good governance. I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patutuhanan yun. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan eh. May mga taong gustong ipa-appoint. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto. Hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President or to the First Family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. And dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma
na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Wow. Ayoko. Alam ko yun. I Okay. refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayoko. Bakit? Sabi ko maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan. And this, hindi na, kapasensya na yung mga mababanggit. Etong isang taong ito, maayos naman ito, si Yusek Cesar Chavez. Kinausap ko yan. Kako Cesar, ang posisyon na nakalagay sa iyo dito, inilalapit, chairman ka ng PCSO. Yan ba talaga ang gusto mo? And then nagpapaliwanag siya. May alam ka ba yan sa mga gaming ang PCSO? Sabi niya, bakit po? Yes. Kaya kung alam mo, ang core competence mo, release. Bakit hindi ka bumalik doon sa DOTR at ma-handle mo uli yung release? Wala pa kasi nun si Sec Jimmy Bautista eh. Nauna kong binuo yung LTFRB team, chairman pati mga board members. Kasi naniniwala ako na karamihan sa mga kasama natin doon sa napakahabang mga motorcades at caravans, nakikita ko yung mga motorcycle riders, TBNS, yung mga taxi drivers. Sabi ko, ang misyon natin, pag-aangin ang proseso ng renewal, pagkuha ng prangkisa, at huwag nang paduguin pa, ay hihinga ng pera, naghahanap buhay na nga eh. So I immediately formed an LTFRB team. Si Cesar sabi ko, balik ka, ang core competence mo release, doon ka sa release. And he readily agreed. Sabi niya, o nga, sir, sabi niya, yan talaga ang linya ko. Di bumalik ka sa release. Kaya alam ni Cesar yan, ang linagay, ang rekomendado at inaprubahan ni Pangulong Marcos na chairman ng PCSO ay si Juni Cua, ang dating governor ng anong probinsya ba ito? Basta anak niya si Dax Cua eh. Ng Quirino, si Manong Juni. Kaya nandiyan si Manong Juni dahil dati rin siyang, I think, chair ng accounts or appropriations ng House. So marunong siya ng numero. Kako paangatin natin yung revenue at koleksyon ng PCSO dahil yun din ang bilin ni Pangulong Marcos. At bawas-bawasan natin, ang dami kasing nakaplug dyan eh, na kung ano-anong organization brought about by different Republic Acts na certain amount ng kanilang revenue or income na ina-allocate doon sa mga iba't ibang ahensya na hindi naman nararapat. Kaya sabi ko, ayusin mo yan, hanap tayo ng GM. Sensya na kayo, kailangan kong banggitin ito dahil ako'y nananahimik na at pilit niyo ako idinadamay sa marites ninyo. There is such a thing as my right to defend my honor, to defend the honor of my family. Meron hong ganun. At kung sa inyo, wala nang ganyan, sa pamilya ko ho, sa aking mismong bahay, buhay po yan. And I will defend my family, I will defend their honor, I will defend my honor. Yeah. So, nung in-appoint ba si Mel Robles sa PCSO, nandoon pa kayo? Nandun ako. Bakit But po ang expectation yata, noong June 30, nung nag-oath kami, kasabay na siya. Ako nga nagsasabi, hanap tayo iba. Huwag yan. Hanap tayo iba, huwag yan. Until one day, the President spoke to me. Mr. President, pasensya ka na. Linilinaw ko lang itong kasinungalingan. At alam mo rin ito, even si Cheloy, alam ni Secretary Garafil ito, atras ko lang ng konti. Noong wake ng nanay ko, si Cheloy kasi, schoolmate ko yan sa law school sa UST. At wala naman kaming masamang tinapay niyan. Nagpunta siya sa wake ng nanay ko. Ang kasama niya, si Honey Rose Mercado. Kilala ko yun. Kasama si Jay Herrera, yung nagme-makeup. Nagme-makeup. Si Yusek Cha. Bigyan ko naman si Cha. Lagamon. Si Cha Lemon, At saka si Asek Patricia Martin. So tumawag, hapon sila dumating. So I told my brother or sister, sige, paki-estiman niyo sila. May lunch naman dyan, tuloy-tuloy, etc. Mamaya pa kasi ako dyan dahil umuwi ako madaling araw eh. They came in around 1 or 2. And then mga 3:30 na, tumawag, andito pa sila Secretary Cheloy. Kako, hindi raw sila aalis hanggat hindi ka nakakaharap. So I felt, kako,
okay itong mga to, di sige kako, agahan ko na lang ang pagpunta. Pagpunta doon, condole, etc. I told Chelo, usapang magkaibigan naman kami noon eh. O kako, kamusta yung mga gago sa paligid nyo? Sure Okay. naman. Kako, hindi. Bakit lagi niyo akong sinasangkalang? Wala bang ibang scapegoat? At ako pa rin. Tapos, hindi sir, wala na. Meaning, meron dati, wala naman na. Kaya ako ito, nandun kami sa harapan ng casket ng nanay ko. Sabi ko sa harapan ng nanay ko, kako, Chelo, para lang mag-establish tayo ng ground rules. Tahimik ako, out of respect sa naging samahan namin ni Bongbong. I didn't address him as very casually. Dahil sa respeto ko kay Bongbong. Hindi ako sasagot. Hindi ako sasagot. Pero, pag merong umangkas at kakaskasin ng pangalan ko, bukod kay Bongbong, kako, lalaban ako, sasagot ako, at magiging maingay ito. O sige na kako, dagdag na natin, extend ko na sa first family. Pero hanggang dyan lang. Yung mga gusto magpasikat, yung gusto magpa-appoint, yung gusto mapansin ng kung sino man ang may say na ngayon sa Malacanang, wag na wag niyong gagamitin ang pangalan ko, sasagot ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pwede niyang i-deny, wala akong pakialam doon. But nangyari yan. Kaya ako sumasagot ngayon. Sinabi ko naman pwede naman kayong gumawa ng gimmick na kayo na lang. Bakit kailangan pa ako laging kinakaladkad? And yung sinasabing ako'y nabanggit din, ayoko sanang sagutin. Except, ang nag-trigger lang ng pagsagot ko, sinabi, nagmamakaawa ako para kawawa daw yung pamilya ko. Huwag niyong gamitin yun. Foul yun. Attorney Vic, nabanggit mo, actually na ako'y nagulat at for sure yung ating mga kababayan, na ipinilit pala na i-appoint during your time etong si Michael Ma na nasasangkot nga sa smuggling. Nakakalungkot dahil ito po talaga in-appoint nila. Pero Attorney Vic, nalaman ko lang ito actually na in-appoint pala si Michael Ma as Special Envoy to China is nung June 2023, nung si Michael Ma ay umattend doon sa event sa Chinese Embassy at doon ay tinawag siya, in-honor siya as one of the guests na in-introduce siya na please welcome Special Envoy to China, Michael Ma. Then, hindi po nag-release ng publication ang Presidential Communications Office. Hindi rin po siya nanumpa sa kay Pangulong, kay Marcos Jr. na siya nga ay inappoint as Special Envoy to China. Kahit i-google ng ating mga kababayan, halongkatin natin sa mga dyaryo, sa lahat ng mainstream media, hindi po talaga, kahit ako mismo, hindi ko makita na inappoint siya officially ni Marcos Jr. So, ito po ay, para sa akin, ay pagda-traidor sa taong bayan at pag-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Anong take nyo dito? Kasi kayo may personal knowledge pala kayo na pinapa-appoint to sa inyo dahil nakita mo na hindi siya karapat-dapat pero nung wala na kayo, ay in-appoint siya tapos without papeles na maipakita sa taong bayan. Hindi ko rin alam kung kailan siya in-appoint. And ang treatment ko nga, although ako'y Pilipino, mahal kong Pilipinas at mahal kong mga Pilipino, parang sige, it's none of my business for now dahil kayo yung nasa kapangyarihan, gusto niyo i-appoint kung sino man. But the request for him to be appointed as Special Envoy to China came in too early. It came in around June 24 of 2022. And kung sino man, you can feel free to deny it, but I have the list. I have the list. June 24, 2022. And if you want this to go on and continue, go ahead. And lalabas natin. Diba? Basta June pa lang, bago pa, hindi pa kami nakakapanumpa, ay nandyan na yung pangalan yan. Ang akin, ino-organize pa lang natin yung administrasyon ng incoming, yung nanalong Pangulo, si Pangulong Marcos. Bakit unahin natin special envoy? Diba dapat yung ambassador to China muna? Bago, the ambassador takes precedence over the special envoy to China. Plus, anong gagawin mo ba special envoy? Anong mission mo sa China? Hindi malinaw And I believe,
kailangan may ambassador to China ka muna. I-appoint mo muna yan and consult with him. Mr. Ambassador, ito, rekomendado to Special Envoy to China, okay ba? Anong tingin mo, etc. Because ang head doon is yung ambassador, hindi ba? Kaya hindi ko lang pinoproseso. Kaya lang yun nga, yung sinabi ko noon sa isa ko ring interview, lahat gusto first class sila eh. Lahat kinakailangan priority. Lahat kinakailangan naka-fast pass. Pag sinabing pasok, pasok. Hindi pwedeng ganun. At least during my time. And what does he have? An appointment paper? Like you, I'm clueless. I am ignorant. I do not know. But the better question, I believe, is, do we have the right to know? Yes, we have the right. And the PCO, instead of nitpicking, yung mga nag-criticize ng mga policies ninyo, sagutin nyo yung mga tanong ng taong bayan. Sagutin ninyo kung yan ba'y na-appoint, sagutin ninyo ano ba ang relasyon niyan doon sa hindi pa sarado ito. Babubuksan uli itong usapang ito dahil lumabas na naman ang pangalan niya. Kilala kong personal si Michael Ma. Nag-aarap kami ilang ulit niyan. Mabubuksan na naman yung pilit pinagtatakpan na suspended hanggang ngayon na hearing on agricultural products ba sa House of Representatives na lumabas din ang kanyang pangalan. So, look, bago kayo gumawa ng kung anuman at gagamitin niyo yung pangalan ng iba, pag-isipan ninyo kung nasa tamang landas at direksyon ang inyong tinatahak. Attorney Vic, ako kasi at mga kababayan natin, nakikita namin na sobra pong malala na yung abusive of power nitong gobyernong ni Marcos. Let's say for example, mawala na sila sa pwesto. O mawala ngayon or matapos niya, I hope not, yung kanyang term. Ito bang pag-appoint niya kay Michael Ma, kung wala ito, walang appointment paper, wala sa record, pero based sa mga videos, nagpa-function si Michael Ma in behalf of the 115 million Filipinos bilang special envoy to China. Meron bang magiging pananagutan si Marcos Jr. dito kapag nawala na siya sa pwesto? Pwede ba ang itutumbo ko mag-file ng case ang taong bayan sa ginawa niya na pag-a-appoint ng sinekreto nila o walang papel at binigyan ng function itong si Michael Ma? Ang tingin ko, ang merong magkakaroon ng liability ay si Michael Ma mismo. Dahil if you are going around China, representing yourself as the special envoy to China without any clear appointment or authority, and make an accounting of what agreement or transaction that he may have facilitated, or he may have, does he have a signing authority to bind the Philippine government? Things like this will come out, and it will haunt him, it will haunt them. And yes, if there is no, if his appointment is not in order, or if there's no real appointment at all, and he represented himself and continued to represent himself up to today, that he is a special envoy to China, magkakaroon siya. He will be opening himself to countless suits, if I may say, when the time comes. When the time comes. Attorney Vic, nung time na nawala, na umalis na nga kayo, nilisan nyo na ang Marcos Jr. administration. May time po ba o may pagkakataon na nag-reach out si Liza o si Marcos Jr. para i-patch up ang mga bagay-bagay? May mga ayong nabanggit ko sa inyo yata. Nakaraan, yeah. May kaibigan ako na kaibigan din ni Pangulong Marcos na yun nga nagpapatid ng salita si Pangulong Marcos, kinakamusta ko, which I appreciated, at ano raw ba ang mga plano ko. Ako I'm enjoying my life, ano may tutulong ko. I mean, sound counsel, good advice, etc. But if the question is suggestive of me asking for an appointment, hindi kasi ako ganun maharlika eh. At alam din nila yun. Kaya kong maglapit ng iba, pero hindi ko kaya ilapit ang sarili ko. Yun ang isang katangian ko bilang tao. Hindi ako manghihingi. At hindi nga ako nagpabayad ng 6 na taon. Naglingkod nga ako
bilang pinakamataas na cabinet member nang hindi ninyo sinahuran. Wala rin kayong narinig sa akin. Huwag namang palabasing nagmakaawa ako kay Pangulong Marcos dahil kawawa naman ang pamilya ko. Meron ho kaming dignidad. Simple lang ho kaming pamilya, pero punong-puno ho kami ng dignidad. Kaya po naming humarap mag-angkan. Yung aking angkan, kaya naming humarap kahit kanino, tingnan kayo sa mata. Hindi po kami kawawa at hindi ho namin pinalabas na kami kawawa para makapanghingi ng anumang tulong, pinansyal o anuman. And I've told this to the President many times when we were still together. I have been honest with him, mentally, emotionally, and intellectually. Kahit anong nararamdaman ko, sinasabi ko sa kanya, hindi ako nagsusumbong. Kami dapat talaga dapat meron kaming pag-uusap ng gano'n na diretsyo na unfiltered dahil siya yung Pangulo Ako yung ES niya So dapat open kami sa isa't isa. But I have served him faithfully and well. So, bago ko isunod yung mga katanungan, mga kababayan, sa lahat po ng nanonood, Attorney Vic, we're like 13,400 live viewers across social media. Sa ating mga kababayan, please mag-comment po kayo kung anong gusto nyong itanong kay Attorney Vic at babasahin natin. So, Attorney Vic, after dun sa epic fail nga na interview ni Liza, talaga namang pinagkatuwaan siya, may meme, kung ano-ano, talagang makikita mo naman sa comment section na nagpabor sa taong bayan na unbecoming yung ginawa ni Liza Marcos. So after that epic fail, nag-post si Marcos Jr. at syempre sila ni Liza, ito mga cover up the drama nila na date night, may mga pa-dance photo pa sila, then portraying na they are makamasa, eating Jollibee, pa-tweetums. Ano nakikita mo dito, Attorney Vic, sa mga post na yon after epic fail interview ni Liza? I think it's also should serve as a wake-up call for us Filipinos that we have to be more discerning. And we have to elevate the level of public discourse and not be easily swayed by not so significant posting or messages coming from public officials dahil malayo sa sikmura yung mga mensaheng ipinalalabas. Ang malapit sa sikmura ay yung ano na ba ang nangyari doon sa biggest drug haul or drug bust sa Batangas. Bakit merong radio silence? And I am not lawyering for Apollo Kibuloy. No, not at all. Aking nakikita lang, and I'm not also lawyering for Arnie Teves. Arnie Teves. Did I get it right? O Arnulfo? O Arnie Teves. Arnie. I'm not lawyering for them. I'm not even lawyering for General Bantag. Pero bakit itong tatlong kasong ito binibigyan nyo ng so much importance and so much exposure on media, on all platforms? Bakit biglang ito nagre-radio silence kayo dahil nagkakabuhol-buhol na? Sure, pwede nating invoke because meron pang ongoing police operation. Meron pa pala ongoing police operation. Bakit kayo agad nagpa-presscon? Yun. Kayo naglabas sa media at buo na ang inyong kwento and then nag-backpedal kayo, hindi pala yan yung tonelada, nabawasan, etc. And then ngayon radio silence. Nasaan na yung driver? Nakasuhan ba? Anong ikinaso? Karapatan naming malaman yun. Hindi yung mga may mga kaso lang na ginagawang sadyang pantakip. Kayo ang naglabas nito Sinimulan ninyo, huwag niyong i-withdraw ngayon from public realm or from public space. Kaya pag kami nagkokomento, ako'y nagkokomento base sa inilabas ninyo. Ngayon, hinahanap ko ngayon, asan na yung driver? And sinasabi, meron daw, I'm not sure if it was a direct quote from someone ng opisyal ng PNP o ng pamahalaan na hindi raw pwedeng pag-usapan dahil may hot pursuit. Wala na hong hot pursuit. Isang linggo na yata ang lumipas. Regular intelligence and police operation na lang ho ang kinakailangan dyan. Hindi na pwedeng hot pursuit. Ang hot pursuit, immediately nung na-tsambahan yung van na meron di o manong 2 tonelada. Ulitin ko, Marlica, di kailangan ng matalino. Kailangan lang maraming common sense. Hindi tatakbo yung size ng van na yun kung lalagyan mo ng kargamentong 2 tonelada bigat.
Yun nga, Attorney Vic. So, obviously, ang daming ang mga simpleng mga mamamayan na nag-question dyan, paano nagkasya yung 1.8 tons? So, the next day, binawasan nila ng 400 kilograms. Hindi pala, na-miscalculate nila from 1.8 naging 1.4. Then, kanina, sinabi mo about the driver, hinahanap din namin siya. Pero today, I believe, naglabas ang PNP ng mugshot nitong driver na ito at naka-blurred ang mukha. Ipapakita ko po sa taong bayan. Ayan po, Attorney Vic. Ayan. Pero nakamura yung kanyang pangalan. Parang first time ko po yata nakakita ng ganitong klaseng mugshot na yung biniblur yung mukha, I think, okay, tama yon. Pero yung binura yung pangalan, anong tingin nyo dyan, Attorney Vic? Ba't ganyan? Ito nga nagkakaroon ng double standard, ng different treatment when it comes to the rendition of justice, even the rendition of the way the criminal procedure are being observed, na merong nag-all out, may karapatan din naman yung mga ibang inaakusahan. Ulitin ko, hindi ako naglo-lawyer dito. I'm not even championing for their innocence or cause. Si Pastor Kibuloy, si Congressman Teves, at saka si DG Bantag, I'm not championing their cause. I'm not their lawyer. I do not know them. Now, bakit itong isang iba para special treatment dito? Droga ho ito. Ito yung ating ipinupush na ayaw natin maging narco state, and we do not want our country to be run by anybody in the national government who is drug dependent or worse, drug addict. Kaya nga sabi ko nun, hindi magpa-drug test lahat. And then, yung kontrobersyang yan, pumutok. Lalo tuloy nagkakaagam-agam yung mga ordinaryong mamamayang kagaya natin. Attorney Vic, talagang gustong malinawan ng ating mga kababayan, katulad na lamang ni Chiclet. Sabi niya, si Lisa daw ba ang nag-appoint kay Mel Leonario, kay Mel Robles sa PCSO? Ang nag-a-appoint talaga ay hindi rin ang executive secretary. Kung susundin natin, sabihin nyo na pinipiloso ko, pero ang nag-a-appoint ay ang Pangulo. Ang nakapirma sa appointment ang lahat ay ang Pangulo. Kaya nga nung sinasabi, appointee ni Vic Rodriguez yan, na road tag yan, ako sige, bigyan niyo ako ng isang appointment na ako nakapirma. Natatawa ako. I was thinking na mawawala din yung smear campaign na yan. Dahil pag nahimasmasan itong mga ito at nagkaroon ng konting common sense, ambunan ng kaunti, marirealize nila. Hindi pala yung ES ang nag-a-appoint. Yung ES lang ang nagsasabi, Pedro, in-appoint ka ni Pangulong Marcos. Ako lang nakapirma sa hospital, pero nakapirma sa appointment si Pangulong Marcos. So yung appointment na yan ay kay Pangulong Marcos. At naging contentious yan. Alam din ni Pangulong Marcos yung back story dyan sa pag-release ng appointment ni Mel. Alam niyang tinututulan ko eh. Alam niya. And he recognized yung aking posisyon. I mean, not the ES, but may stand on the matter. And he recognized that. He respected that. Kaya lang dumating kami sa point na I have to step aside. Why? Marlika, ES lang naman ako eh. He is the president. And once he is decided, who am I to refuse or to even say no? Siya Pangulo eh. That's true. Ako'y executive secretary, glorified assistant lang naman yun eh. Yung title executive secretary, glorified assistant lang, assistant ka lang ng Pangulo. So pagka nagsabi na sa'yo Pangulo, wala na, gawin mo na, utos niya na yan. At saka baka ma-jombag siya pag hindi niya in-appoint. Baka ma-jombag ni Lisa pag hindi in-appoint si Mel Robles. Anyway, another question, Attorney Vic, sabi dito ni Ekra. Attorney Vic, ano po ang dahilan? Bakit nyo sinamahan o pinagsilbihan si PBBM? Gaano po kalalim ang relasyon nyo para pagsilbihan nyo siya ng walang sweldo? Gaano kalalim? Well, nung magkasama kami, naniniwala ako na nanalo siya. Naniniwala ako na dinaya siya. Kaya siya hindi na-proclaim. Naniniwala ako hanggang ngayong araw na ito. Naniniwala at hindi magbabago yun. And ako kasi, hindi ko naman tinitingnan yung personalidad eh. Tinitingnan ko yung kausa. Ito ba ay tama? Ito ba ay may isusulong o dapat isulong, dapat ipaglaban?
And I believe in him na ito naman talagang nanalo. Imagine mo, midlip lang tayo ng 2 oras, 3 oras. Pag gising natin, iba na resulta eh. Alam naman natin na nangyari yun. At kaya ako, sabi ko, sige, I will fight for you and side by side, shoulder to shoulder, labanan natin yung election protest mo. Kaya kami nagsama. Gaano kalalim? I thought it was deep. I hope it was. I hope it was. But I think hindi ako ang ayokong sagutin dahil parang bias naman kung sasabihin kong malalim. At maraming beses tayong itinanggi Maharlika eh. Baka naman sabihin assume. Yan nga. Let the public gauge how deep is or was the friendship or how deep is the relationship when we were still together as him being the Protestant and me as one of his lawyers, his spokesperson, his chief of staff, and campaign overall campaign strategist or the one who ran the campaign. Attorney Vic, syempre during that beautiful 6 years, you and Marcos during the campaign, syempre nagplano kayo na ito'y gagawin sa bayan for the betterment of the country. Minsan ba pumasok sa isip mo, I will use my own word, na traidorin ka nila? Katulad na nangyari. Hindi eh. Hindi eh. Wow. Dahil Kahit ako eh. Kahit ako hindi ko rin naisip. Okay. dahil kagaya nung sinabi ko a few minutes back, I have served him and I've been well and I have been faithful emotionally, intellectually, and financially. So sabi ko, naniniwala ko kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Bumagyo pala, nasira yung mga pale, wala akong naani. So, Attorney Vic, babalikan ko yung interview ni Liza. Doon sa interview niya, nung siya itanong ni Taberna about me, tinanong doon na kay Liza na you are the most powerful, you are in the administration, bakit hindi nyo pwedeng, bakit hindi nyo ipa-take down ang mga social media accounts ng mga kritiko like me. At ang sinabi ni Liza doon, na kunwari na hindi daw nila gagawin. Pero meron siyang binanggit doon na kung daw gusto lang nilang gawin na buweltahan itong mga kritiko like me, she just can call, in Romania. Anong pagkaintindi mo noon? I'm not sure kung narinig mo. Basta parang tinatanong ni Taberna doon na anong gagawin nyo dito sa mga vloggers na to? Inaatake kayo, dadadada. Sabi ni Liza, kung gusto lang namin gumawa ng something bad sa kanila, parang ganun yung dating ng kanyang kwento, tatawag lang daw siya sa Romania. Isang tawag lang niya sa Romania. Ikaw, dahil galing ka din sa kanila, nag-serve ka ng 6 years, ano ang alam mo o anong ibig kaya niya sabihin na tatawag siya sa Romania? Well, I'm trying to make a sense of that statement hearing from you. But I think it's more of they have a friend or friends there in Romania whose expertise, I believe, is AIs or something related to technology. And baka yung mga how to activate trolls, yung mga hate messages, baka ganun. Baka ganyan ibig sabihin na easily I can also discredit you or I can also discredit them. I just have to activate this group, etc., etc. Baka yun ang pinakagalingan. But mine is, call it intelligence supposition, but as we speak, it's a conjecture. Okay. So, isa pa dun sa binanggit niya sa interview na, naku, sabi niya, kung ako ang in charge, kasi nga, binabato daw siya na siya ang nagdedesisyon dahil si Marcos Jr. ay parang tau-tauhan lang or I called him like no backbone at all. So, sinabi ni Liza doon na kung ako ang in charge, patay silang lahat sa akin. Ano sa tingin mo? Ba't sinasabi niya yon? Well, probably it's happening now, right? Ang daming na identified kay Rodrigo Roa Duterte
yung identified kay Victor Rodriguez. Kaya nga yung Yeah. backflag, dalawa yan eh. Si Rodrigo at si Rodriguez eh. At nagtatrabaho naman yung mga tao ng maayos. Siguro yun nga, nawalan ng career. May napakinggan nga akong isang vlog, ang sinabi, ang hinanakit lang niya, sana kinausap at hindi naman sana binasag yung kanyang hapagkainan. And the way she was unceremoniously removed and kicked out from her position because tao ko daw, ang binasag mismo yung hapagkainan niya at yung mga nakaasa sa kanya, yung pamilya niya at kung sino-sino pa. So yun siguro yung konteksto ng pagkakasabi. They're the most powerful now here in the country. But use that power not to oppress anybody, but to uplift pati yung mga lalo nang naghihirap. Yun ang tulungan ninyo. Doon nyo gamitin yung kapangyarihan ninyo. Huwag tayong mang-away at huwag tayong makipag-away. I think nire-refer niya si Attorney Trixie Angeles kasi nabanggit din niya dun sa Marites audio niya na may si Attorney Trixie daw ay may paid role, something like that. At alam ko din po yun, Attorney Vic, na tinanggal nga si Attorney Trixie sa kanyang trabaho doon sa DWIZ. So, ang question is, talaga bang associated sa'yo si Attorney Trixie? Kasi yun ang laging kinakabit eh. Yun ang sinasabi nila. Okay. Hindi rin ako lawyering for Trixie, ha? Okay. Matapos din yun. Kaya ng sarili niya. Kaya niya ipagtanggol. Yeah. Just to a direct reply to your question, no, hindi ko tao si Trixie. Hindi ko tao si Trixie. Eventually, she was, because I'm the head of the cabinet as executive secretary. I'm the most ranking. So lahat yan. Even the release of my appointment as chief of staff at yung administrative order number 1. Napirmahan yun September 16. Kung ako'y kilig na kilig at giliw na giliw sa aking position, I'm just so tired that day. I just want to go home and be with my family, have a decent dinner. It was a Friday after all. So sabi ko sa mga staff ko, okay, the President signed the AO1 and my appointment. Sir, anong gagawin natin? Re-release natin? Di na, bukas na. Ganun ako sa posisyon niya, bukas na. Kung gusto ko i-release yun na agad, baka mawala pa yan. Sabi ko, bukas na. I'll call for a meeting 10 in the morning. I call for a meeting 10 in the morning in Quezon City. Ang kabilin-bilinan ko, nasaan si Trixie? Nasa New York. Nauna siya. Andun yung unang UNGA trip ni Pangulong Marcos eh. Okay, we will release this provided dapat maunang mag-announce si Trixie. Dahil siya ang secretary ng PCO. Yun ang pananaw ko. I have to be fair to all the other cabinet secretaries because I am the executive secretary. Huwag niyong uunahan si Trixie, magmumukhang natutulog sa pansitan yan. Kawawa naman at hindi tama. So try to message her, contact her, send her a copy of the AO1 and send her a copy of my chief of staff position. At kapag yan ay na-announce na niya, official una and then siguro sa platform niya, sa Facebook niya, kung ano man meron siya, that's the time, i-notify niya kayo, that's the time we'll release it to the local media. Yeah. So hindi ko tao si Trixie, but I have to give her the respect due her and I have to give her the courtesy due her as a cabinet member. Attorney Vic, panghuling katanungan na lamang mula sa kay Merlin Money. Attorney Vic, naniniwala ka ba sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na tumulong ang Smartmatic sa pagkapanalo kay Marcos Jr.? Lagi nagkausap na kami ni Attorney Glenn dyan. Sabi ko, in all honesty, I have to be brutally frank about this and with you, Marlica, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Dahil ako nakita ko, Glenn, pinaghirapan ko eh. Hindi ako natutulog na eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman kong pwedeng i-apply dito sa kampanyang to ng 2022, ibinuhos ko. Now, if you have proof, then present it and pareho naman tayo abogado, titingnan ko rin at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. Pero sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic, ako hindi. Yan, hanggang ngayon, titindihan ko. Nanalo si Bongbong as president, fair and square. Yung sinasabi niya, lately, ang sinasabi niya,
baka dinagdagan. Hindi ko kayang sagutin yon. Kailangan Okay. doon presentation of evidence, technical, substantive, and otherwise. Pero yung sinabing nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos, siya ang totoong Pangulo. Pero kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that would establish or could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boto niya, maaari ako maniwala. Yung final count, yung final count. Pero kung sa nanalo, ako kahit nga isang boto lang ipinanalo namin, I'll take it. Panalo yun eh. Yeah. So, ako naman, Attorney Vic, mag-agree ako talaga sa'yo na nanalo si Marcos Jr. At doon yan sa pinipresent ni Attorney Glenn Chong, sige, kami na lang mag-usap noon. Tsaka naintindihan ko rin naman talaga. But anyway, panghuli na lamang nasalita sa ating mga kababayan na nagtumutok. We're like almost 15,000 live viewers. Message niyo po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin ngayong hapon at pagpapatuloy ninyo sa akin sa inyong mga tahanan, opisina, kung nasan man ho kayo. Hindi ho ako yung taong nagpapakontrobersyal, ayoko nga ho ng limelight. Kaya lang po din ako naririto dahil nga kinakaladkad yung aking pamilya. Sasagot lang ho ako, wag ho kayong mag-alala. Yung mga gagamit pa uli ng aking pangalan, higit pa sa aking pamilya, hindi rin ako mapapagod. Harapin ko po kayo. Sasagot po ako at ilalahad ko yung totoo. Ayun lang ho ang akin. At sa ating mga kababayan, napakaraming issues ho na tila pinagtatakpan. Huwag ho nating kalimutan, una, yung sa charter change. Bagamat meron pong 88% rejection na tayong sambayan ng Pilipino na ayaw natin yan. Huwag po tayong papasiguro. Bantayan po natin, baka pag nagbukas muli ang sesyon ng Kongreso, pilit pa rin nila at ihabol yan. Ang tanging layunin po niyan ay hindi po totoo na economic provisions lang. Ang problema po, uulitin ko dito sa programa ni Maharlika, ang problema ho ay inflation at kagutuman at hindi ang konstitusyon. Ang problema ho ay drug addiction at proliferation of drugs, hindi ang konstitusyon. Ang problema pa rin ho na nananaig ay ang lantaran at garapalang graft and corruption at hindi ang konstitusyon. Huwag po tayong pumayag. At bilang pagpapahayag ng ating pagtutol, pati dito sa pagiging provocative ng ating pamahalaan pagdating sa treatment sa South China Sea, let's push for peace in our region. Let's push for peace in our country. Let's put a stop to this war rhetoric, to this let's push for face-to-face diplomacy. Huwag tayong magtapang-tapangan, hindi ho yan ang kailangan ng Pilipino, no to war. Let's push for peace. Diplomatiko, makipag-usap tayo. At inaanyayahan ko rin ho lahat na makibahagi dito sa gagawin nating hakbang ng maisog, dito naman sa Luzon, dito sa darating na linggo sa Bulacan. Yung ating mga kapwa Bulakenyo, kababayan sa Bulacan, magkita-kita po tayo riyan. Huwag po tayong matatakot, sinisikil ang ating karapatang magpahayag, ang ating freedom of expression, ang freedom of the press. Pero kahit saan pong parte ng mundo, hindi po mananaig yung mga nagsisikil ng ating karapatan. Huwag po tayong matakot, ipaglaban po natin ang ating bansa at ang ating kalayaan. At maraming salamat po muli sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga tanggapan, at sa inyong mga sasakyan. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Mag-ingat po kayo. Thank you so much. Thank you, Marlica. Alright. So ayan, mga kababayan, narinig ninyo, sinagot talaga namang head-on ni Attorney Vic Rodriguez at maraming salamat sa aking mga palangga na tumutok sa ating usapan ngayong araw na ito. Magbabalik tayo mamaya. Thank you.